Mga bisan once a year lang maka-upod kita dari sa church sa pagkumalandong pulong sa Ginoo. Kaya sa aga pag nagkadto ko sa andam, sa Faith Baptist sa andam, kung umpisa kami dito mga 7:30, mga before 9 o'clock, nakatapos naman kami. Salamat sa Ginoo. Subong magkamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Katapusan na nga Sunday, sini nga tuig. Kaya salamat sa mensahe sa ambanon nga si Ginoong Hesus pinag-adlaw tabangon naton sa Judgment Seat of Christ. Maging Lord of Lords siya, King of Kings during the times ang millennium. Kaya of course ang pulong sa Ginoo gahambal siya ang whole duty sang tao nga magkadlok sa iya kag mag-obey sa iya commandments. That is the whole duty of man. Pero ikaw Kristohanon, ang imong duty mo na magkadlok sa Ginoo kag mag-obey sa iya commandments. That is the whole duty of man according to the book of Ecclesiastes chapter 12. Kay sugata kay Jesus Christ sa iyang lingkuran hukmanan. Ang mga tao tanang wala magkalaluwas sa mga panahon o sa unang panahon, kami mga spokesperson ginatag Ginoo sa ila, magatubang sila sa the great white throne judgment. Kag samtang buhi ta, hindi mo kabalakan, kung mapatay mo kita sa kalibutan yan, hindi pinakadlaw, balik mo sa gyapon diri. Balik mo kabalo, balik kita diri sa kalibutan. Sa Sa millennium. Sa millennium, ang imo naman tiyagan, hindi kaangay sining physical body nato ni masakiton, galingin ng ulo. Dumatumba, tanan, batiyaganin mo, no? Pero okay lang. As long na makatindog, makawaling, wali po lang sa Ginoo. So sa millennium, we are in glorified body. Imagine, 1,000 years yung pag-reign Jesus Christ sa kalimutan ini, upod sa mga Hudiyo. After some tribulation period, maperde niya na ang Antikristo, ginwali ni Pastor, naging Sunday School ni Pastor Jordan Kaina. Antikristo perdiyon ni Ginoong Hesus. Kita mag-aupod diri sa mga Hudiyo nga magkabilin, nga mag-endure to the end sa tribulation period. Upod sa mga tao, ginupdan sa liog, naging banaw sa Ginoo in physical body. Upod magsagol kita ng mga glorified body kangay Jesus Christ. Sometimes sa tao yung pati sina kung wala kagatuo sa pulong sa Ginoo. By the way, atong mamantungan dahil makita sa Proverbs chapter 11 verse number 25. Proverbs 11:25. Ang basang pulong sa Ginoo diri, the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Kasi lunggo pa ang kanag nga maaluman, magatambok, kag ang nagabunyag, bunyagan man siya. Ginoo kapanugyan kami sination, nagapasalamat kami sang kaayo mo, katuto mo sa mga kabuhi. Kag kabay pa Ginoo nga buligan mo kami, bisan pa sa mga pulong nimo nga manandungan, kay ini nga mga pulong magapibili sa mga pusoon, kag maaplikar sa mga kabuhi. Samtang kami gahulat sa iyong pagkarin. Salamat kami sa mga privilege, mga maayong butang na nabato naman sa sininga tuwing. Sa entire life naman Ginoo, nagakabuhi kami sa kalibutan. Kung Ginoo, panamdungan man namon ang kabuhi sa piyak sining kalibutan niya ini. Ining eternal life na gina-offer ni mo Ginoo. Nga wala, nagauntat na offer ni mo aling pasang unang panahon hasta subong hasta Ginoo sa palabuton ng paghari ng Antikristo. Ginoo kapanugyan kami sa imo, pangamayuwang kami kaguligi sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung makita mo dito, layo, ang akon nga outline diri, kung makita niyo dira sa inyong sa sermon outline ini nga may butang sa lamisa, makita diri ang mapa, no? Ang mapa ini siya sa Israel. And then makita mo diri ang Jordan River. Ang Jordan River nagasupply
nag-supply siya sa duwa ka dagat. Yung Dead Sea, patay na dagat, kagang Sea of Galilee. Na, tiyan kang tanan sina sa atong ibasa naman. May hara, kag may tubig siya, tubig man eh. Example, sa tawag bala nga isa ka tion, no? Kaya permay ko itong tuwang, no? Kanang illustrate ko sa una, last year na illustrate ko siya. Isang una, nagpanag-og kami sa tubig, wala pa usang bomba. Ining ang tawag sa Ililo sina ining daw ano tawag tamburong dagko ang isang tamburong ginakot siya tag 13 kabilo nga tamburong di mo na gapanag-og kami ko sa balay ni Lurutonyo Taginuta alin diri sa Stelsan di manag-og kami sina o sa manggod ko di gamay man manggod na ko no. Di ako gatong tuwang siya, no? Tuwang-tuwangan na siya. Ang tuwang-tuwangan siya na made sa tinatawag na kawayan, no? May balde sa piyak. Tiga lakat ako, matuluan na siya mga tanong sa alagyan akon. Tingala ko pinakat bulan nga agi ako tambok sila. Bago matuluan sila sa tubig nga nagasurobra sa akon nga balde. Hindi mo ang tulong sa Ginoo ang basa nito nga liberal, no? Hindi ang basa ng liberal free. Of course, ang isa ka meaning isang liberal, maalwan siya. Maalwan free. Isa mga meaning niya, alwan. Hindi fat, matambok, gusto rin bugana. Ang bugana, gusto rin nga, ano bugana ka lang? Bugana ka sa kaluoy, puno ka sa kaluoy, puno ka sa, lain man ang bugana, may ang bugana ka sa materyal ng butang. May arap ng bugana kita sa spiritual na butang. No? Damo-damo. Nagka-pray nito ka? Wala pa. Sa aton yung panagdangan, mga moyo kita nahi, before we start, ginuga panugyan kami, sining aga, kapangay kami kaalam sa paghamok sa inyong pulong. Salamat gid Ginoo sa opportunity na preach sa singa church, sa Faith Baptist Church, sa ako na home church, University sa Surala. Upod sa mga matutong mga Kristiyano, ginahangyo Ginoong kaalam malangit nun, upod sa ila, sa paghangop sini nga pulong ni mo Ginoo, na maintindihan naman ang buong silingon ni mo sa silingan adlaw. Sa ngalan Jesus Christ. Amen. May ara pagid ang punta diri silingan sa 25, ang buong silingon sini, kag ang nagabunyag, bunyagan man siya. Busa yun ang tao ng alwan gali, hindi ka mag-imol. Tandaan nyo, hindi lang mag-speak sa ginatawag ng material na things. Kundi, kung maalwan ka sa spiritual things, hindi ka man mawadaan sa spiritual things. Kasi may gadula, kung ikaw, soul winner, nag-share ka sa pulang sang Ginoo, na maalwan ka. Gintagaan kita sa Ginoo sa kabuganaan, sa tanan na butang, hindi lamang sa material. Kundi is emotional, sa aton nga mental, sa aton nga physical, kag pinakanami gid ang spiritual na ginhatag sa Ginoo sa aton. Tingmo na. Halimbawa sina ang gahambal diri no halimbawa no ginatagaan, ginabunyagan mo ang lubi. Ang lubi ginbunyagan mo siya. Ano bunyag mo tubig. Ano atag mo sa lubi? Of course tubig man. Sabaw yan, yan ang tubod. Hindi lamang tubod. Kung ano bagay? Bunga. Bunga niya, makaon mo. O di ba? Di mo na kasurubra ang hatag. Ibalik sa imo sa Ginoo kung ikaw maalwan. Di ba? Sa Luke 6:38, yung pala give. And it shall be given to you. No? Kung maghatag ka, sa panahon sa kasubuan, kung ano imong sa law, kung ano imong pangayoon, mo manatag sa Ginoo sa imo. Sa panahon sa kingdom, wala ka pa kapangayo, hatag na sa Ginoo sa imo. Panahon sa bugay, sobra. Kung ano yung pangayo mo, mas sobra ang hatag sa Ginoo sa aton. Di ba? Di sa panahon sa Luke chapter 6:38, gahambal ni siya tawag nga kung itagaan ka, ibawa sa isa kanta nga bugas, ibalik sa Ginoo sa imo, good measure. Good measure kasi mo na ligong-ligong siya. Nagasurumbragid, hindi ka ngay sa mga pikit, wala ng mga nagabaligya, no?
Nga abi mo kung magbaligya sila sa bulad sa uton mo na sa bulad. Abi mo daw damo gali sa dalom sa plastic ni na may gumos nga kuan nga papel. Abi mo bulto yo grabe no gali pagbutang sa plastic gamay gamay unod. Stupid no. Kung Ginoo ya magbalik no sa panahon sa kasuguan muna ginagululigong siya. Speaking of tubig, ng Proverbs 11:25, na din natin makakuha sa itong illustration natin with regard sa ginatawag na Jordan River. Makita niyo yung Jordan River diri sa inyong mapa diri. Kag ginasuklayan ng duwa ka sea of Galilee and the Dead Sea, patay na dagat. Tukibunta kung ano yung Jordan River. Ginasagod yun yung duwa ka dagat na ini. Ang Jordan River, ang makita mong iyang illustration diri sa panahon ni Joshua. Si Joshua, hindi natin mabasa ang versikulo para hindi kita magdugay. No? Kaya ano, some of you, may mga kantuan pa, may mga sako kita. Kag take time na sa pagpamati mo sa mga illustration diri. Sa panahon ni Joshua, si Joshua, no, ang Jordan River diri, nagpile sila sa bato. Nga nakapile sila sa bato, pagtabok nila, nagkuha sila sa bato dito sa tunga sa Jordan River. Kaya napiyak yung Jordan River sa panahon ni Joshua. Napiyak sa Ginoo. Makita mo ng iyang nga versikulo sa chapter 4 verse 23 sa Joshua, and then 3:14, 4:9 sa Joshua. Makita mo na si Elijah diyan naman, no? Elijah kag si Elisha the same. Nga ginpiyak nila ang Jordan River kangay sa pagpiyak ni Moses sa gahom sa Dios dito sa Red Sea, no? Sa pulang dagat na napiyak sa paglagas ng mga Egyptian sa ila, ginpiyak sa Dios ang dagat sa panahon ni Moses, and then naglakat sila sa mala nga duta. Busin mo hindi luta. Grabe ang pag-preserve sa pagbulig sa Ginoo sila na ang ila matapakan mala na duta. The same thing with Elijah and Elisha. Diri sa Jordan River, diri man ginpapaligo, no, ginpahulong no si Naaman nga the Syrian nga nagkadto sa kay Elijah. Pagkadto kay Elijah, sila ni Elijah kadto ka sa Jordan River. Dito ka pahulong kadto salon kadto pito ka bisis. Pero si Naaman, hindi pa siya magsalong tani. Kaya ang basang iya soldado, siniyan salong liwat. Tuma na lang bala. Pag tuma niya, pag ikapito yung salong, dito nakita na namin ng iya panit. Daw panit sa isa ka bagong bunag na bata. You see? Timo na ang pagkamaayo ng mga blessing nga makita sa Jordan River. Si Elisha, dito man siya may asa nga school of prophet. No? Kung may school, Bible school, sa mga panahon sa Mugay, may mga school of prophet sa unang panahon, sa panahon ni Elijah. Kanisa ka nag-Bible dito nga estudyante nga nag-eskwela sa iya, nahulog ang ulo sa axe sa wasay, nahulog sa tubig. Dira sa Jordan River mismo. Paghulog, gintudlo nila kung wala kami ganito, magtapas kahoy kay bangod nga nahulog na. In short, yung kantuan ni Elijah, kagin tudlo niya lang itong dampi. Dugay-dugay ginaboy ni Elijah ang kahoy nga naglutaw, dugay naglutaw man ang salsalon nga ulo sa wasay. Tinakuha dito. Both prophet ngayon na si Elisha kag si Elijah, may gahom sila. No? San pamtanggalakad sila, si Elijah kag si Elisha, sila niya, san umuhatag sa ako ng mga power. Ang bali Elisha sa iya. Ang bali Elijah, kung makita mo ganito, mahakupon na ako, kung mahuwidan mo, mantle na, kung akong mga kunok, mahuwidan mo ganito siya, ang power mo, dubli. Sa akon, magsurura. Huwag sa kabalo, ginamantayan siya ni Elisha. Kadaliso niya, anak man si Elisha, nagalibot-libot man siya, huwag gahalin, no? Gandikit lang, ibasa ka ng kupon, gulpi, sang chariot of fire. Hindi niya mahuwidan ang mantle ni Elijah, wala sa blessing. Sinusunog siya.
Kita mo? Ang tao sumusunod sa lagad sa Ginoo, basta lagad sa Ginoo nga tuod. Ay pagpakamayo lagi, kung anong piki nga lagad sa Ginoo, ate, bataan man na, anong piki nga lagad sa Ginoo. So uli, nahulog. Naggulpin, naghangin, paghangin, binhakot si Elijah, nahulog ang manto, nagkuha tayo ni Elisha. Ni Elisha. So ulihi, why na? Naglakat na si Elijah. Muna si Elijah, wala sa mapatay. Gikuha na sa Ginoo. Muna nga, wala sa mapatay, ibalik sa Ginoo sa tribulation period. 2 witnesses. That was Elijah and Moses. Sila may pinto sa mga power sa Antikristo ngayon sa last 3.5 years. No? Pero mapatay sila. Mapatay sila nga duwa. Kaya ito po din, sila niya sa gahong, kung ipakita sa akon ang gahong sang akon nga bagang, iyang upod nga si Elijah, bali Elisha. Sa gahong sang Diyos, ginhagyal ng mantel no? Ni Elijah, napiyak naman ang Jordan River. Hindi mo na makita ang blessing dila sa Jordan River. Tamo-tamo kayo ang blessing. Tinatabo pagin. Sa New Testament naman, iba naman, no? Si John the Baptist naman. Si John the Baptist, diri sa Jordan River, nag-preach siya regularly. Kasi kung sino ang magrepent kag bautisuhan niya sa Jordan River dahil. No? Ang bautiso sa unang panahon, that is pouring, hindi submerge, no? Kamay sa ito, no? Immersion, no? Kaya ato niya nga bautiso sa mga panahon sa Mugay, nag-symbolize sa pagkalubog, pagmamatay, pagkabanhaw ni Jesus Christ. Sa unang panahon, pouring of the Holy Spirit. No, binabubo sila ulo, no? May picture sila nabubo sa ulo. The same thing, si Jesus Christ naghangyo man sa kay John the Baptist nga magpabautiso sa tubig dito sa Jordan. Kaya sa bautiso ni Jesus Christ, kita ni Mato na tabo. Natingog, gikan sa langit, no? Ang Spirit of God descended like a dove. And then, ang Son, arakda, ang presence ng tatlo ka persona. Isa ka Diyos, kung may tatlo sa ka persona. Si Jesus, ang Holy Spirit, kagang tingog ikan sa langit, ang Diyos ng Amay. Di masilin sila na isa ang Diyos? Of course, isa ka Diyos. Pero may tatlo siya ka distinct person. In the person of God the Son, God the Holy Spirit, and God the Father. And these three are one. Isa lang. Isa ka Godhead bodily. Muna hindi mo maintindihan sa sakto kung manundumin mo kung sa kawanong nga bagay. Pag yan natin sa filosopo, paano mag-isa na? Amay, anak, spirito, tatlo. Di ba? 1 plus 1 equals 2 plus 1 equals 3. How about kung i-times mo? 1 times 1 equals 1 times 1 equals 1. Sa pulos ng Ginoo, ano yung monta? Rightly divide the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Pulos ng Ginoo, hindi mo pag-plus, hindi mo dugangan, hindi mo pag-minus, hindi pag-duwinan, pinano mo, i-rightly divide. And then, times, multiply the word of God. Muna, galakat kita, kag naga-wali sa pulos ng Ginoo. Karon, magkadto kita sa Sea of Galilee. Ang source ang Jordan River. Ang isa ginangtan niya mong Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee ginhambal ni Isaiah. Ano tayo Isaiah chapter 9 verse 1. Dali na gid kay matapos ang point karon intindihan na kon ang businon. Ay no na amat-amat na pasad do ng businon nakon. Sa Isaiah chapter 9 verse number 1. 9:1 Isaiah prophesy ni Isaiah ini siya no sa matabo sa kay Jesus Christ nga dira magalin no lapit sa Jordan River yapon. Chapter 9 verse 1 Nevertheless the dimness shall not be such as was in her vexation when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and in the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations. So verse number 2,
the people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shine. Kita nyo? Ang taong nagkuyo sa sinangalan, sa shadow of death, upon them hath the light shine. Kaya dira gali si Jesus. So verse number 6, for unto us a child is born. Kita mo? That was the Lord Jesus Christ. Unto us a son is given. Lalaki. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, title ni Jesus Christ, Counselor, the Mighty God. Wala problema, no? Hindi sila magbasa sini, instead na ang mga ibang na tao nagambal na si Jesus Christ, tao lang din. Hindi sila magbasa sining Isaiah chapter 9 na hindi na si Jesus Christ. Ning pulong na the Mighty God. Magagagawa mo Diyos, no? The everlasting Father. Can you imagine that? The Prince of Peace. Prince of Peace, that was the Lord Jesus Christ. Ang Antikristo, the Prince that shall come. Ang prinsipe na mag-abot during the tribulation period. Pero si Jesus Christ ang title, the Prince of Peace. Prinsipe sang kalinong. Tingnan na, may kalinong ka kung may Ginoo ka. Sometimes madala ka sa emotion because nadala kita sa aton nga unod nun. Wala taging follow ang gusto sa balang espiritu. That's why may panahon sa iyong kabuhi nga ang imong panguna, ang imong binabatyag, masingkal ang tao. Is because kung presahon kang masingkal, sometimes ako sa atong kabuhi, bangod naging padaon na ito ang gusto sa unod sa atong kabuhi. Wala taging sunod ang gusto sa balaan ng espiritu sa aming kabuhi. Titira, Isaiah foretold that the Messiah, would come from the region of Galilee, the Sea of Galilee. Dila ka irigana. Dila ang mga blessing dila. Di magambata ng Messiah, a king will be sent by God to save the Jew. Wala mo silingon siya na. Sa religion naman, religion na isang pambino, sang Hudiyo, natawag na Judaism, religion sang Hebrew. Kaya ilan niya, basihan siya mo ang libro sang ni Moses, the Pentateuch, the Torah, the Law, ang 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, that is Pentateuch, yun online na sa mga Judaism, mga religion dito sa Hudiyo. Ang subong sige ba ila-practice na, pero wala sa templo, hindi sila kasimba. Dila sa Wailing Wall, sa nabilin nga rin na nabilin para sa templo, dila sila naghibit sila. Kaya wala templo. Kasi nila ako sa subong panahon ako sa tribulation period. Paano pag tribulation period kaya ang yawa pa magpatindog sa templo? Kasi subong ko nakadto mo sa Israel, may templo sa Israel ba? Sa mga nagkadto dito, sino kakikadto dito sa atong mga OFWs, mga panaton, mga seaman naton, may templo ba dito nagatindog? Wala. Ano natindog dito? Mosque. Di ba? Mosque. Isa po patindogon. Ang sunod na templo, patindogon sa Antikristo. During the time of tribulation period. Sa first 3.5 years sa pagpungko niya, ibalik ang sacrifice, mabalik ang Hudiyo sa Israel, and then after 3.5 years, igubon yung iyang pangako. Kagdakpon niya galing Hudiyo. Kani mo sa mga hindi Hudiyo. Diba nabilin ang mga Kristiyano, hindi nabilin. Ikaw nabilin, kahit hindi sang kalawasan sa mga panahon sa bugay. Bilin ka dito. Ano yung mo? Kaya nakabalo ka sa puno sa Ginoo. Taguon ang Hudiyo. Para maluwas ka, magkidkad ko ikaw sa millennium in physical body. Daga 50, pag time sang millennium plus 1,000 years, taguon mo ang Hudiyo. Hindi putodlo sa, bisa magbutig ka pa. Luwas ka. Kaya sa ginimo ni Rahab. Nagbinutig siya sa mga upodya, gintago ng 2 ka spy dito sa babaw, kung nasili, dito nagkapalagyo na. Galing ito na tago niya. Sa pagsalakay, sing spy ini, spiya ini, duwang ini, pagsalakay, ito nga, mag-tie na mo sa
scarlet ribbon, kay malawas ka mo. Pag naluwas din sila. O, di ba? Tingnan mo na, sa New Testament, ano ba gid ang mga itabo diri sa ginatawag nga Sea of Galilee? Diri ang ministry ni Jesus Christ na sentro. Jesus was the center of the fishing industry. Sentro isang fishing industry kay damo diri ka pangisda. Si Pedro diri na magintawag, no? Pag call niya sa disciples, ining si Pedro, ang iba ng mga upo ni Pedro, nagiging nagiging fishermen sila. Kaya tawag sa Ginoo na upod ko mo sa akon kaya I will make you a fishers of men. Gusto mo kalag sang tao ang ilahulikon na sa itong panahon. Dira man nagdamo mga milagro ginimo Jesus Christ sa Sea of Galilee nga ang hangin nagtuman sa kay Jesus Christ. O di ba? Nagatulog si Jesus Christ, ang mga disipulo niya nagkanta-kanta sila samtang nagbalod, nagkusog ang balod, pagkusog sa balod. No, nagsinggit si Pedro kung upod niya kung Ginoong Hesus kung grabing balod, kung natulog ti mo na. Ano, ay kamusing pagtuo, gamay niya pagtuo, sa uli ko na maglinong. Naglinong. Dira man naglakat si Jesus Christ sa Sea of Galilee, naglakat sa tubig. Na nakita ni Pedro, abi ni Pedro kung bagat. Ama ko may bagat sa unang panahon ulit, no? Abi ko dala sa atong panahon. Sa una may bagat ng ulit, no? Ghost, no? Kita niya may gaporma na tao dira, no? Gali. Hindi ko makadlok. Ako ini, sige ni Jesus. Si Pedro, kay pudog-pudog si Pedro, sila niya, Ginoo ko na malakat mo sa imo na. So, ulit si Pedro, nilakat Lakat na si Pedro sa tubig, tumiro, nakastep siya. So, ulit kita itong balod na dako, nagsingikulbaan sa mga pagtuo na doon na. Nagsalok siya sa tuta. Sa tuta, sa tubig. Ginkuha ni Jesus Christ ito mo, gipasakay. You see? Kaya mo damo mga events na sa Sea of Galilee. Ang pag-feed sa 5,000. Dira na sa kilid sa Sea of Galilee. Sa kilid ng babayan niya na. Gimpakaon ang 5,000 agi sa 5 at tinapay kag 2 ka isda sang bata. Kagindalagin pa damo ni Jesus Christ. Dira man si Jesus Christ nagwali samtang nagatindog sa barutong. No, gawali sa dira. Si Jesus nag-perform sa mga miraculous healing dira na sign. Si Jesus nag-cast out sang demons. Sa sinaaman nga lugar, dira sa kilid sa Sea of Galilee. Ang mga demons nga nagsilod sa tao nga ginagapos na to. Ginagapos siya, ginalampos siya yung ulo niya, kaya girugo na, kamot na kadinahan siya. Legion sila, pila kalibo ng mga yawa, ng mga fallen angels sa panahon ni Lucifer. O tandaan niyo, panahon ni Lucifer. Subong kumamati sila sa aton. Anong ilang maintindihan sa aton? Ang tindihan niya, pinapanundog nila na ang palabuton nga the Great White Throne Judgment ay haboy sila sa linaw nga kalayo ining manag-reveal di ufod sa yawa sa kay Lucifer nga naging Satan sa sining panahon. No? 1/3 sa mga angel. Kag silutan yung kalibutan sa una pang tao, silutan sang anaw gikan sa langit nga tubig, hindi lamang ang langit nga sa atmospheric heaven, sa first heaven, kundi dito sa third heaven, sa abode of God, sa between sila tang third heaven and second heaven, diyan ang firmament na ginatawag na siya ginbuangan sa Ginoo. Frozen ang dalom sa babaw tubig. Ginbuo sa Ginoo sa kalibutan, napuno ang kalibutan. Ang ikaduwa nga silot sa Ginoo, angel man niya pagkabangdanan. Ang angel nga nagsuklog sa unod kag nagpangasawa sa mga daughters of men, mga babae. Sa panahon sila ni Noah. Ina sila sa mga angel, wala sila ganapta sa kalibutan. They are chained angel. Binagapos sila sa din. Sa impyerno kakimbuyan, sigurado ko damo sa inyo, mabiktima pa sining mga anghel nga ini magsuklob sila sa unod na magpangasawa sa inyo, mga babae. Sigurado ito. Di mo na ginagapos sila. Nagahulat na sila sa panahon sa the Great White Throne Judgment na himuon si Ginoo sa ila kabukid. Di mo na. Nagkasabad sa inyo, nagkatintar sa inyo, pinakadlaw kamo man ang hukom sa ila. Mali Pablo, why ka mo kabalo lang, I shall judge angels. Di mo na, may mga kasuayon sa Korinto, may pag-inaway sa inyong pamilya, may pag-inaway ka mo sa ibang na tao. Tiyambas ang Ginoo, bayan na sila.
Kuna hindi ka mo ka bag, hindi ka mo ka hukom sa inyo sa isa kanisa, makasitol na sa isa kanisa, makasitol na yung maduwa dira. Nga maguli ay, kuna makadto ka mo sa iba nga tao, magpasitol. Then magwa kadlawan ninyo. No? Patabo na diri. Hindi na sa atong isagwa. No? Sabi niyo ang bansang judge sa ila. No? Para sa mga pastor nga ang nagipahusay kamo sa akon. Yang bansang kapitan. Bangod sa negosyo. Naglainay sila iya. Tingnan niyo puto negosyo. Tingnan mo na, duwa mo lang sila ka pastor. Nagbaisay, bago sa partihanay, at tinatabo. Ang sang kapitan, sila niya, parehas mo lang mga pastor, nga ano ka mo iyan, nagkadto mo sa akon, nga pwede yung may masitol na. Kaya hasta subo may masitol. Wais nagabog na nga sa subo. Sino daw? Ang yawa. Ang yawa nga nagtintar sa ila, nagtanong sila una-una, di ba? Si Jesus, before his ascension, nag-appear pa siya na lumanyo yung glorified body bago sa magsaka sa langit. Si Pedro nagbalik sa pagpangisda. Kita niya sa unahan to, may isa to katao na may tao na nagdabok sa uling, no? Mababaga. Pagpalapit na sila niya mga sugbag na isda. O isa kilala ko niya kung sino ka tao na, may tagaan niya ng isda. So uling na tulupangdan niya, ang nagasugba, si Jesus in glorified body. Meaning to say, ang glorified body makakaon. May tagabalo kung pagkakilingin mo sa glorified body. Importante nga may ideya kita sa kay Jesus Christ. You see? How about sa Dead Sea? Patay na dagat. Anong natabo sa Dead Sea niya? Ito may mga different names in the Bible sa tawag na Dead Sea. Tinatawag man sa Salt Sea. Sa Genesis 14:3, makita mo na sa Joshua 16 verse 3:16, sa Deuteronomy 3:17, Salt Sea siya. Tinatawag man sa Deuteronomy 3:17, Sea of the Araba. Sea of Araba. Joshua 3:16, 2 Kings 14:25. Tinatawag man sa Eastern Eastern Sea. Eastern Sea. Sa east side siya, according to Ezekiel 47:18, Zechariah 14:8. It was called the Salt Sea for it is unusually high salinity. Buso ng state sa inyong kapakit, kaparat niya perting. Diba? Bala niyo man. Di ba? Kita niyo sa Facebook, ng iba nito nagpungko ito sa tubig, hindi malugdan. No? Kaya sobra kapait. Pait, parat-parat. Muna ka maglangoy ka, kung naanad ka sa tabang nga langoy, pag langoy mo sa dagat, pertikawmok na. Kaya ako naanad ko sa tabang, no? Sa subak, kami ko nagalangoy mo. Ito sa amon, sa lutag-itangki, sa isda na. Muna akong training ground, masalon dira, no? Di pagkadto sa dagat, hapos na lang kayo. Tidriya, bisa hindi ka balo maglangoy, ganun tao mo. Sobra kapait. The name Sea of the Araba was given for its location in the Araba Valley. In Hebrew, Araba means a wasteland. Sa Hebrew word, in Araba meaning wasteland, waste, or barren district. Barren district. Di puslan, no? Kung ang tawag mo din, sa natawag na biblical archaeologists believe the destruction of Sodom and Gomorrah in Genesis 18 and 19 sa Genesis to place in the place, no? Ang place na natawag na Dead Sea. Dira na locate ang Sodom kag Gomorrah. Ang ipili dato ni Kwan, ang ipili da ni Lot sa Sodom kag Gomorrah. Di ba? Tiyang Sea ang Dead Sea nagabato nun sa nagabato nun sa wala sa exit. Wala sa hindi sa nagiging channel of blessing, no? Baga wala exit. Dira sa kapundo nagastagnant man sa nagastagnant. Di ba ano man ang ditawag stagnant water? Di ba may higo siya. Gabaton sa gabaton wala sa sang may ginatagaan, no? Dead Sea. Dira naga-locate ang Moabites, descendant of Lot, kasi na lugar. Naging kaaway sa Israel subong. Muna ang mga Moabites. Di karon anong makuha natin nga lesson? Ano ang makuha natin nga lesson sa sini? Kung ikaw Kristiyanon,
ang Diyos, no? Ang source ng tanan nga blessing. Alin sa life, everlasting, physical, naton, spiritual, material things, ang source ang Ginoo. Ang duha ka river na nikaangay sa Kristohanon. Ang duha ka sea. Ang Sea of Galilee kaangay sa Kristohanon. Ang Dead Sea kaangay sa Kristohanon. Ano kinalain sa duha nga din? Ang Sea of Galilee, iya nagasimbolo sa Kristohanon na nakaagom sa kaluwasan kag nagapanugid sa kaluwasan sa iban man. Di mo lang gaya kasi kung wala yung ginatago ang kaluwasan sa iya kabuhi. Kaya naagom niyang eternal life, bangod sa Ginoo, bangod sa Jordan River, butong source ng tanan, ang Jordan River naging kaangay sa atong Ginoo. Nga common ang iya ginhatag sa tanan, ang blessing ginhatag niya sa Kristohanon. Nga duha klase, tawag na Sea of Galilee or the Dead Sea. Ang Sea of Galilee nagasimbolo sa Christian, nakaagam ng kaluwasan, rugi naman niya, gin panugid niya sa iban. Nakaagam sa spiritual blessing, kagin share sa iban, niya tawag na spiritual blessing. Nagasuwinin siya, naghahagad sa simbahan, no? Kag nagapangamuyok rin sa Ginoo. Nakabatong sa material na blessing, kag nag-share sa material na blessing. Muna ang characteristics ng Sea of Galilee. Kaangay sa Kristohanon man. Ang Kristohanon nga nagamaalwan buhi. Nga buhi gid kaya naging channel of blessing man siya. Inatagaan sa Ginoo, naging channel of blessing sa iban man kay damo iya napusan. Wa isa niya kasagnan, pero damo isda, damo tao nagkakadto sa iya, damo na benepisyohan. Bangod sa iya nga characteristics niya nga Kristohanon kaangay sa Sea of Galilee. How about the Dead Sea? Amo na ang Kristohanon nga masilin naton nga hindi sa kaluwan. In short, ano siya ang Kristohanon? Dalo, no? Nakaagom sa kaluwasan pero wala din sugid sa iban. Dalo kita gani sila. Naluwas kita wala ta kapanugid sa iban mas mingon. Hindi ta maaluwan sa kaluwasan nga naagom naton ikan sa Ginoo. O di ba? Nakabaton sa spiritual blessing, wala din share sa iban. Gusto lang niya nga magbaton sa spiritual blessing, hindi na siya maghagad sa iban nga tao ng simba. Why na? Ay gusto niya mabaton sa baton, mati na sa pulo sa Ginoo. Pamati na sa huli. Wala niya gina-encourage sa iba nga nadugay na wala kasimba. Ano dapat mo naton kung mga Kristohanon kita nga nakita naton, gusto naton nga ma-share pa ng blessing na naagom naton sa spiritual, naagom sa wali, ang pagpakamayo gikan sa puno sa Ginoo. Di ano daw wala kasimba nga dugay na, agad na naton. Balik sa pagsimba. Di ba? Hindi na obligasyon sa kapastor lamang. Hindi obligasyon man naton being the party kita, member kita sa body ni Jesus Christ. Kung i-bless siya sa Ginoo, physically, financially, materially, gusto niya nga, baton lang siya nga baton. Pero, maarat siya sa iba nga tao. Ang Christian nga maarat, kaangay sang Dead Sea. Nga baton lang nga baton, pero wala nagapanghatag. How about the Jordan River? Jordan River, Ginoo nagasagod sang duwa nga ini, the Dead Sea, the Sea of Galilee. Tianoy mo naton. Kung gusto ta mabuhi, buhi kita sa dumaan sang Ginoo, muna ang ginatawag pala nga living sacrifice ng bata gina sa Romans chapter 12, be a channel of blessing kangay sang Sea of Galilee. Kung kita kangay sang Dead Sea, ang atong gabuhi mapait kag maarat. Became a bitter Christian. Mapait. Di kabay pa may kaano ita sang Sea of Galilee nga naging channel of blessing. Tandaan nyo hindi nagambar sa material things o kung sang kwarta na nga ginatag ninyo, kundi nagambar na sang spiritual, sang eternal life nga naagom aton sa Ginoo nga dapat i-share man naton sa iban. Kaya ginili mo na ito kung hindi ka kabalo mag-soul winning. Siyempre masupport ka, support ikaw sa mga pastor na nagkakakat sa mga binukid, sa mga pastor na nagawali sa mga balita, ay ikaw magiging part sa itong naluwas na makalang.
Maging part ikaw. Abay natin wala. Gapungko ka lang diri kag nagahatag para sa likuton. Abay mo kung wala sing matabo sa wala kadlaw, kibot ka lang, no? May maghambal sa imo. Ay salamat gid nga paagi sa imo, no? Naluwas ako. No, kalambot ito si pastor kung si muli nga mga tao na sulwinin kami dito. Kaya nagkaluwas kami. Katapusan, ng versikulo at masahon. Diri sa 2 Corinthians chapter 9. Ini pamilyar sa atong tanan. Pero ang last part sini ang pinakanami, no? Nga diri na tagabasa per no, pero ang katapusan sini nga part sini nga mga bersikulo manami. Katapusan nga mga bersikulo sa 2 Corinthians 9 verse number 6. Ginahimo nato nini sa mag-journey time sa aton nga pagkuha sa aton offering para sa ikuton sa Ginoo. 9 verse 6, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully, every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang namin sila, verse number 8, kung sa ilunggo pa, basama sa ilunggo diri, kag ang Diyos sarang magpabugana sang tanan nga bugay sa inyo. Kita mo, tanan nga bugay. Ang blessing, ang pagpapamayo, sarang sang Ginoo ibubo sa ato, no? Agud nga kamo sa gihapon may tuman sa tanan nga mga butang. Bastante, no? Magbugana sa tagsa kamaayo nga buhat. Kita mo? Hindi naman sa tawag nga financial, kundi sa maayo nga buhat, magbugana kita dapat. Kaangay sang Sea of Galilee. Subong sang nasulat na nagapanagtag siya, panghatag siya sa mga imol, ang iya pagkamatarong nagapabilin sing dayon. Tingnan mo na, ang tanan nga blessing, alin sa spiritual, pagkatto sa material things, at sa physical, ibubuo sa Ginoo, sini, mga Kristiyano. Ang siningang church, kung ang mga membro mag-continue being a channel of blessing sa iban, kaangay sa Sea of Galilee. Tandaan natin, ang Jordan River, ang Ginoo, never stops giving. Maalwan ang Ginoo sa Christian nga maalwan, kag Christian nga hindi maalwan. Parehas na. Kristiyano nga hindi maalwan, kag maalwan, ang Diyos nagkapabilin. Kaya Sandra, of course, kung ako, magiging channel of blessing ako. Sa inyo, maging kahay ko sa Sea of Galilee, naghahatag sa spiritual. Ano mo na ako obra? Spiritual things. Pagdaog sa kanan, muna mong ginahimo. Di muna na every time nagwali ko, may aray ko nga invitation. Kaya bangod nga ginahimo pa akong obligasyon, being a channel of blessing, kaya isang Sea of Galilee, nga hindi ko gusto magdinanok, especially sa kaluwasan. No? Of course, sa financial, ate, ang Ginoo kabalo. Kasi ang abatan. No? Kung may arak ko, ang Ginoo, nagatandog mo sa ating pusoon, kag nag-attack ng ta. In physical, naman hindi ka magdinanok, may arak ang mga halimbawa, ang mga nabalaan, na maayos sa lawas, sa physical, i-share man sa iban. O di ba? O, pag labaw sa tanan, magmatutom sa Ginoo. Di mo na atong whole duty. Kadlok sa Ginoo. O, tandaan nyo gid. Kag mag-obey sa iyang sugo, especially sa mga panahon sa grasya. Kaya pakamayon ko din sa Ginoo sa bilog mga kabuhi. Tigabay pa sa sininga tuig, no, sa next year, 2025, magiging kaangay kita sa Sea of Galilee nga maalwan sa tanan nga butang. Hindi lamang sa material, kundi sa spiritual nga butang. Magkasulmini kita, no? Kung hindi, ate, muna mga muyo ka, nga iba na tao, gamiton sa Ginoo. Kaya mamo kung maalwan kasi nakabut sa mga spiritual nga butang, tingala ka lang ang imong whole family nakadlaw, nagkaluwas na. Di mo na, sa mga kabuhi, muna nga akong mga tiya sa unang panahon, nag-una sila Kristiyanon sa nanay side niya, nanay nakon, di sila maaluan sila sa spiritual. Grabe sila mag-sulwining, no? Ginadala kami sa uma, kag magituduan kami sa BBS, sa pulong sa Ginoo, asa sa uli na dala ng pulong sa Ginoo sa balay, asa sa sabayon na, ipadala sa Ginoo sa amon, asa nagkalaluwas kami tanan. Sumbong, bilog lang ng pamilya, no? Ara sa Ginoo na. No? Ang ako magulang, pastor.
Ikaduha, ako pastor yapon. Ikatlo, nagpastor sa buong. Sa una di ko pastor, nurse siya ako nagpastor sa buong, no? Nagbaton sa nag-assistant pastor siya. Ikaapat, nga utod na ako nga pastor yapon. Si Pastor Nuno. Ti apat ang may pastor, isa ka amon na agot, si Sandy sa Saudi Arabia, pastoron niya yapon, no? Ti over sa dito. Ti apat na kami. Oh? Bilog pamilya. Ti asa subong ang mga pakaisahan mo na matamat na dala sa Ginoo. Ti mo na resulta kay wala kami nagdanalo sa eternal life nga naago na mo sa mga kabuhi. Ti mo na nga ang Ginoo naggamit sa ibang nga tao, ibang nga pastor, nga malambot ang mga pamilya. Dito ano ba kalipay na, no? Malambot ang pamilya. Nga pinakadlaw, mag-start kitang of the night, ang pamilya. Masakit mo nga, ikaw ya sa langit. Para ka sa, ang imo nga mautod to ya, imo nga mga parente ato sa impyerno. No? That is why katong gaboy, be a channel of blessing. Kag hindi ka magiging channel of blessing, kung wala mong pamaagom ang kaluwasan, kung wala mong masaligan ang ginimo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, sigurado ko nga hindi ka pa magiging channel of blessing sa iban. Kaya nga man, wala ka pa sa Ginoo sa kabuhi. Yung unang step, dapat may Ginoo pa sa kabuhi. Mga muyo kita sa pagtapo. Lord Jesus, salamat sini nga aga. Salamat din sa katuto mo sa mga kabuhi. Bisan pa Ginoo sa illustration nga very simple illustration Ginoo between sa isa ka suba kag duwa ka dakat Ginoo. Ang Jordan River nga naging simbolo nimo Ginoo na nagbubo sa amon sa pagpamayo. Kag even sa ginasuplayan Ginoo nga duwa ka Kristiyano, ang Jordan River, ang Sea of Galilee kag ang the Dead Sea. Ginoo kami kabay pa maging kaangay kami sa Sea of Galilee nga naging channel blessing sa iban ng Ginoo. Nagkabay kami maalwan kami sa kaluwasan nga naagom namon. Kag sa mga pagpakamayo nga material nga gintugyan mo sa mga Kristiyano. Kabay pa Ginoo maging channel blessing kami sa mga butang. Ginoo ginutugyan ko kabay pa nga magpadayon ang hilikuton pagi sa pag-support sa mga Kristiyano ng Ginoo. Binigyan ang pagpangdaog sa kalag, paglambot sa kalag sa iba nga mga lugar. Ginoo kag mga talent namon Ginoo ayhan nga ginatago sa among kagalingon. Ginoo kabay pa nga ihalad namon sa imo, nga i-share ko namon sa iban. Ginoo, ikaw Ginoo ubay sa amon sa sining tuig nga may kalitudan kami sa among kabuhi. Samtang ang mga dugo sa iyong ulo, nagabiyong sa iyong mata, subong sa hiling ko nga hindi ako dalok sa kaluwasan. Gusto ko mawalaan mo kung wala pa ikaw makasiguro sa imong kaluwasan sa inyong panahon. Tandaan mo ang kaluwasan makita lamang kay Jesus Christ. Nga man, kay si Jesus napatay para sa imong sala. Ginlubong siya sa ikatlong adlaw na banhaw siya sunod sa kasulatan. Ang dugo niya mo to nag-ilig sa krus ng Kalbaryo para bayaran imo sala. Ang bayad sa sala kamatayon sa impyerno, the first death. Ang second death, ibukbo paging sa linawang kalayo ng impyerno upod ang kalag sa tao nga maluwas. Tanay mo nimo. Ang gospel simple lang. Saligan ang ginhimo ni Jesus Christ sa krus. Kag saligan ang iya dugo. Tuhan mo siya nga imo Ginoo ka manluwas kag ang dugo niya mo ang naghugas sa imo sala para hindi ka magpa-impyerno. Tanghimo nimo, tuhan mo lang ang ginhimo niya. Magamba na magtuo, bisan wala mo makita siya nga napatay sa krus, pero bangod hambal sa kulon sa Ginoo, gintuuhan mo. Una mga butang nga wala mo makita, pero gintuuhan mo nga tuod kay ginhambal sa kulong sa Dios. Kung ako sa imo sining aga, kung wala ka pa kasiguro sa imong kaluwasan na matapos sining year, kung ako sa imo saligan mo si Jesus Christ. Kung gusto mo saligan siya, no? Panawag ka sa kaluwasan, magambal ka Ginoo, patawara ako sa akong sala. Kagatuo ako sining ation, ikaw napatay para akong sala, ginubong ikaw sa ikatlong adlaw na banhaw ikaw. Di may ara subong nga magahimo sina. Magasilim siya nga pastor, gusto ko man nga makaagom sa kaluwasan, kay buligan ka sa pagpangamuyo. Wala pa ko siguro sa akong kaluwasan, kung subong na siguro na akong Ginoo nga maging channel of blessing ako pinag-adlaw.
ginasaligan ko man si Jesus nga kung Ginoo ka man luwas. Kaya gusto mong sali kay Jesus Christ, bayaw sa imong matuong kamot. Kung gusto mong saligan siya nga imong Ginoo ka man luwas, mayara, palihog, bayaw imong matuong kamot. Taasa lang kung mayara gusto magsali kay Jesus Christ, sining aga, mayara. Ay nung tanan kita nakabato na kay Jesus Christ ato Ginoo ka man luwas. No? Hindi na ko makatag sa challenge sa mga Kristiyano. Binagbinagon ta lang being a Christian, damo pakalag nga wala magkalaluwas. Di kabay pa hindi kita maging maalwan kita sa kaluwasan nga aton na abuman. Mga moyo kita sa pagtakop. Ginoo salamat gid sini adlaw, salamat liwat sa katapusan sini na Domingo sini nga tuig. Kabay ko Ginoo, salamat gid sa imong katutong sa subong buhi gyapon kami. Kabay pa next year, malabutan naman kami Ginoo, another year naman, nga buhi gyapon. Ka magpasalamat sa imo Ginoo sa katapusan ng Domingo sa 2025 na naman. Ginoo kapanugyan ko, parayo ko sa disgrasya, ang mga Kristohanon, mga members ng church, parayo ko sila Ginoo sa mga malain nga mga itabo sa kabuhi, kag tipigi ang mga kabuhi Ginoo. Kabay pa, ikaw din mag-ubay sa amon bisan pa sa mga kabataan. Ikaw Ginoo magpakamayo sa ilang lagko sila na may kadlok sa inyo. Ginoo kapanugyan kami upod sa among pastor pas bayon na ikaw mag-ubay man sa sila pauli sa January 1 ang ila safety makabalik dito sa Surano. Binatugyan ko ang tanan, ginasalig sa ngalan Jesus Christ ang Ginoo ka man luwas. Amen.